back in college days, na may mga bagay na naitutulong sa'yo ng tao na hindi mo nakakalimutan, maliit man pero hindi mo nakakalimutan. So it's not about being Ilocano, it's not about being Bisaya, it's about yung prinsipyo mo. It just so happened na ang Marcos Bangag ay mga walang prinsipyo, mga traidor, mga walang utang na loob sa taong bayan. Hindi po masama na maglingon ng utang na loob. Kasi ako lumilingon ako ng utang na loob sa tama. Hindi naman tayo manghingi ng pabor na magbibigay tayo na mag-uutos sa'yo, o sige, gurgurin mo yan si Pedro, si Juan, tapos may utang na loob ka kasi ng gurgur. Hindi naman ganun eh. Di ba? Magtatanaw tayo, katulad ni kay Pangulong Duterte, ano bang ginawa ni PRRD? Pinalibing, napayagang napalibing si Senior. Napayagan na maibalik si Bangag ang kanilang pamilya to redeem their themselves. 'Di ba? Si Inday Sara dahil mabait eh. I hope, na learn na ni Inday Sara yung lesson. But politiko siya. Abogado siya. Matalino siya. 'Di ba? Kita ko yun sa Hague, ramdam ko yun. So I trust her. Pero never again. 'Di ba? Never again kay Marcos. Yun lang yun, mga kababayan. So ngayon, balik tayo dito sa 5 Judas, na ito si Boying Remulla, na talagang nagmamaktol ang Judas. Nagmamaktol siya kasi nga daw, yun nga, hindi dumaan sa tamang proseso. Ang basihan lang daw ng reklamo sa kanila ay hindi daw ito official Senate committee report. Ito lamang daw ay mga sworn statements lang. So what the heck? Sworn statement? So hindi ito mabisa? So ganun po, umiikot na ang tumbong ng mga bangag, you'll never know. Baka nga, pag ninakaw nila ang boto, pag sila ng gulo sa May 12, which is, I hope not, pero let's expect the worst. Pag ninakaw nila ang boto ninyo, dahil nakita na nga ni John Lee, di ba, inulat ni Atty. Glenn Jong, pinag-usapan namin, na nakakalibrate na po yung yung ipapanalo nila. So hindi natin mapigilan ng taong bayan, baka sila ay lumabas sa kalsada at mag-speak up at hindi nila papayagan. At baka magkaroon tayo ng presidente na bago. Kung yan ay ipipilit nila yung calibrated na winners na mga malansang mga bangag. Hindi po totoo yung mga survey na yan. Dahil ang nakikita ninyo, if you talk about sa social media, dahil ang labanan ngayon, nasa social media. Ang pagmamahal, lahat naman ngayon iniere. Ultimo ang pagpunta mo sa inodoro, binibidyo ng mga tao. Pagkain, ang daming nagmumukbang, pagbiga-biga, lahat na lang. Pagmumotor, lahat na lang ng kaletsyan sa buhay o yung mga ginagawa natin everyday ng buhay natin ay naka-social media. So, ibig sabihin, makikita mo, magigauge mo na ang mga tao ay aware na ang mga bangag ay malalansa at ang kandidato ni Pangulong Duterte ay para sa Pilipino. Ako, kahit kailanman, hindi ko ikakahiya na pag tinanong ako, ikaw, so ikaw, Marlica, suportado ka ba? Duterte ka ba o maka-Pilipino? I have to be proud. Jutang na, yes, I am pro-Duterte, I am pro-Filipino. Why? Kasi ang ginagawa ng mga Duterte is aligned for the Filipino people. Kaya ako naging pro-Duterte. Sa tingin mo ba kung ang ginagawa nila maalansang mga bangag, susuportahan natin? Katulad na lang ng pagsuporta ko sa mga bangag. Akala ko sa pagbangon sila ng Pilipinas, progresibong bukas. Yun yung kanyang pang-campaign jingle. Yung pala, progresibong mga smuggler lang. Para sa pagprogreso ng smuggler, hoarder, ng mga pulboronic, lahat na. So nung nakita ko yun, bakit ko hahayaan na maging part ako ng mga malalansang pulboronic na mga ngetpang makyoho? It's the same thing with Sir Francis Fontillas, si patrolman na hindi niya pinayagan yung sarili niya na maging part
ng PNP sa panahon ngayon na mga nagsisilbi sa isang addictus benedictus. Kaya nga, Sir Patrolman, mabuhay ka. At least hindi mo pinayagan ang iyong sarili na maging kabahagi ng bulok na PNP. Nakita nyo, ang ginagawa nila pang ta-target sa vloggers, alam nyo na yan. Pero syempre, kailangan i-remind kayo, pagta-target sa mga naninindigan. Kaya mahal ang makikipaglaban sa katotohanan. Maniwala kayo sa akin. Mahal ang pakikipaglaban sa katotohanan dahil nung ako ay sumuporta sa mga bangag, ulit-ulitin ko, may pisong duling, wala silang binigay sa akin at wala rin akong hiningi sa kanila. Dahil naniniwala ako na akala ko nung panahon na yon ay para sila sa pagbangon muli at progresibong bukas. Pero nung nakita ko na mga Jejimon pala, hindi po ako nagdalawang isip na boljakin ang mga Judas. So it's the same thing dito sa kay Pangulong Duterte. Although ang Pangulong Duterte, alam nyo yan, sinuportahan ko talaga yan. Yung mga nakasama ko dito sa California, kami, 2015, kami po, isa ako sa unang nangampanya kay PRD. So, nung kinampanya ko siya, yung mga naging appointed niya, binolja ko rin. Why? Kasi we are for Filipino people. Not only for pangalang Duterte o Marcos. Sinabi rin ni Inday Sara yan eh. Di ba? Pero dahil sa nakikita natin, ang Pangulong Duterte, hindi man nagnakaw. Kita mo? Kung nagnakaw yan, di sana may mga sariling helicopter na yan. Abogado yan eh. Madali lang nila tagni-tagniin na ganito, ganyan. Business ganito, ganyan, ganyan. Walang ninakaw yung Tatay Digong nyo. Tignan yung bahay niya. Nanatili siya kasi sanay siya sa simpleng buhay. Sa simpleng ganun lang ang kanyang, maayos ang kanyang pamilya, maayos ang, may mga kanya-kanyang negosyo, yung kanyang mga anak. Diba? Recently, diba, kinu-question nila ito si Kitty dahil si Kitty ay kung mga mamahaling mga purses and everything. My God. Ilan ang ilan ng followers niyan? Tapos endorser pa. Ang nanay niyan. Hindi man basta-basta ang nanay niyan. Yan ang real New Yorker. Hindi si Lili Satanas. Diba? Magkano lang yan kung ako nga na hindi naman ako Duterte, kaya ko rin bumili. Pero, you know, actually, hindi ko pala kaya. Yabang lang pala yung palaga. Hindi ko pala kaya kasing mahal. Diba? Hindi ko pala kaya palangga. So anyway, pero alam niyo, mabali ako kay Inday Sara. Ay, hindi, Kitty muna. Kasi, she's young. Yun lang yon. And she's capable. She's able. So, anong problema ninyo? Si Inday Sara, napakasimple. Simple. Katali lang buhok. Ako pa nga yung epal doon. Nakita nyo ba doon? Yung sa daig. Ako pa yung imotera, di ba? Oo. Well, you know naman, gano'n naman din talaga ako. Talagang formado lang talagang lola mo. Si Inday, nakita ko, nakapuyos ang buhok. Paano kasi naman effortless ang beauty ng lola nyo? Nakapuyos lang ang buhok. At saka mistisa kasi, no? Kahit sang anggulo mo tignan, talagang, bongga siya. I mean, simple. Wala kang makitang luho. But again, mas maluho pa nga ako eh. Di ba? Mas maluho pa ako. Ibig sabihin, well, forma-forma lang tayo palangga. Model-model, sa bato-bato. Yan naman ang kaligayahan ko. Si Inday, ang kaligayahan ni Inday, mga asar ng mga kalaban, di ba? Pareho lang kami. Sabi nga ni Polong, ayun, si Inday, siging pang-away sa mga kalaban. Which is, maganda yung personality. Ano daw? Sabi ni Juby Deloy, nasa US na raw si Satanas. Ayaw mo palang gagawan ko ng paraan kung paano natin ma-verify yan, ha? Hindi pa natin na-verify yan, ha? At yun tungkol sa kanyang monitoring bracelet. I don't know, hindi pa natin na-verify yan na may monitoring bracelet daw si Satanas. Yung palatandaan na yung isang inmate. Na isang inmate. Kasi nakita ko, I don't know kung mayroong high-end style. Kasi ang monitoring bracelet kasi para siyang Apple Watch, parang may ganon. Tapos nakalagay sa ankle, di ba? Pag i-google mo na ganyan.
sa ankle, ganyan. So I don't know about that. I have to verify kung nandito na siya. Anyway, may contact naman tayo sa Philippine Airlines. Shout out dyan. Shout out sa palangga ko sa Philippine Airlines. Baka naman, may send mo ang manifesto sa akin at may maiulat naman tayo dito. So, mako-confirm natin yan. So, tignan natin. Sabi ni Yula, nga, parang ikaw pa nga yung bongga doon. Nakita ko kayo bot. Diba? Nakita tayo pa lang nga. Syempre. Alam mo naman yan mga portrayal natin. Hindi, pero kasi, maporma talaga ako. Kahit wala akong pera, maporma na. Kahit ukay-ukay lang yung damit ko, maporma talaga ako. Wala akong magawa. Ganun talaga ang personality natin. Sa Pilipinas pa lang, Diyos ko, favorite ko ukay-ukay ha. Ang dami dyan. Pakuluan mo lang yung mga kilikili niyan. Di ba? Baka may shotokis. Ang gumamit, pakuluan mo lang bago mo isuot. Yung mga kilikili. Pag bumibili ako ng mga pag bumibili ako ng mga second-hand na damit, which is hanggang ngayon, mahilig pa rin naman ako, pinapakuluan ko yung mga kilikili. Oo. Ang hindi ko lang binibili sa kay panty. Sabagay, hindi na ako nagpa-panty ngayon. So, anyway, by the way, yung mga nagtatanong sa book ni Attorney Vic, ilalabas po natin ang book ni Attorney Vic sa shopify.com very soon. Kasi ang dami nagme-message sa akin. Hindi ko kayo lahat ma-accommodate dahil busy-busyhan ako. So, yung Kingmaker niya, ilalabas natin to sa store, online store. Maharlika Store. Tandaan nyo we have store na sa Shopify. So, magbibenta tayo ng books, anything, chicharon, gusto nyo? Or mga used clothing, used purses, brand new purses and everything, ilalagay ko sa aking store very soon kasama ang libro ni Attorney Vic at yung mga books ko dito sa bahay. Yung mga gamit ko, ibibenta ko na. Kasi lilipat na po ako sa Netherlands habang nandoon si Pangulo Duterte. Seryoso ako para may panggastos. Kasi kung hindi pa makauwi si PRRD, gusto ko tumira sa Netherlands kasi I left my heart in Netherlands. Di ba? Hope to see you guys sa pagbalik ko dyan. So anyway, balik tayo sa ating mga pinag-uusapan, mga kababayan, yung tungkol naman sa impeachment ni Bangag. So recently, naghain yung kanyang inaanak, di ba? Si Cardema, di ba? Ito yung naghain, mga kababayan, ng impeachment, pero for your information, kasi may mga, tingnan ko lang sa aming group, hindi tinanggap. Okay? Hindi tinanggap ng wait a minute. This is so nice. Oh my God. Wala lang. Hindi ko pa pwede ma-share sa inyo. I'm so excited for Attorney Vic Rodriguez. Ayan. I'm so excited. Number 56. Okay. So, I can't wait for that. Okay? So, ngayon, mga palangga, ayun na nga. Dahil ito si Ronald Cardema, inaanak ito ni Bangag, di ba? Nag-resign nga ito, di ba, sa Duterte, sa Youth Commission, di ba? So, nag-file sila, actually, hindi pa na-file, ilatag pa lang nila yung impeachment complaint. So, according sa aming group chat, kasama yung ibang mga kakampi natin sa Kongreso, ay sabi ko sa inyo mayroon tayong mga puting ahas dyan hindi tinanggap o hindi pa tinatanggap ng mga ni Lolong, ni Lalay. May bago na pala pangalan yung buhaya, si Lalay. Loloy, dapat kasi lalaki, di ba? Hindi pa daw tinatanggap. So ngayon, nag-file ng impeachment, may maraming mga nagtatanong, bakit parang, is it parang strategic? Or tama ba yung timing? Kasi by June 30, mag-20th Congress na. So parang mag-change of, mga House Representative members. So, pero ako, alam ko, pinag-aralan naman ito bago ito i-file yung impeachment. Kasi nga, isang beses ka lang pwede mag-file ng impeachment sa isang taon ayon sa batas natin. Batas dyan sa Pilipinas. So ngayon mga palangga, so dahil nga siya ay naghain na, inihanda na nila yung kanilang reklamo, tignan natin kung tatanggapin nitong House Speaker na si Loloy. Okay, Lalay na lang. 'Di ba? Itong si Martin Tambaloslos. So kasi diyan dapat isusubmit yan sa Committee on Rules at i-refer nila sa Committee on Justice.
So ngayon, dahil wala pang bagong report sa atin na ito ay tinanggap na, ititignan na lang natin kung anong mangyayari. Kasi once na ma-file nila yung complaint at ma-refer ito sa Committee on Justice, dapat within 10 session days, magkaroon na ng determination kung meron bang ang tawag dyan, may probable or substance yung complaint na yon. So with that, magkakaroon sila ng hearing at mga pagdidebate patungkol dyan, pero tignan na lang natin. Kasi dahil hawak nga nila itong bangag na House of Representatives na yan, yung mga bangag dyan, hawak nila. So tignan natin kung anong mangyayari. Pero at this point, habang tayo nagchichika boom boom, hindi pa daw po yan na ifa-file. So inilalatag pa lang, ifa-file pa lang nila. I don't know anong araw na ba dyan, Friday. So tignan natin kung anong magiging result yan. Pero at least maganda. Dahil merong naglakas ng loob na mag-file ng reklamo na yan. Pero dapat kasi matagal na nga yan eh. Dapat doon pa lang sa 5,500 flood control, sa kidnapping, sa hoarding, yung pag-appoint kay Michael Ma. Dapat Ronald Cardema, sir, isama mo sana yan sa reklamo mo, yung pag-appoint ni Marcos Jr. kay Michael Ma na pinangalan ng smuggler, pero in-appoint pa nila na special envoy to China. Ang dami eh. Kaya nga mga kababayan, yung sinasabi ng iba na si Amy Marcos ay nag-expose ng lahat ng nangyayari na kabulukan sa gobyerno ng kapatid niya. Fake news yan. Bakit fake news? Sige, kumoment kayo dyan. Sino ang nag-expose ng lahat ng kabangagan ng Bangag Administration? Ha? Sige nga. Tignan natin. Sumagot kayo dyan. Siyempre, ang inyong palangga. Jung. Sabi ni Karina, di ba? Bega Warp, bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Karina Nebula, talagang follower ko to si Palangga. Naalala niyo yung video ni Lisa Tanas, si Jung. Dapat kasama yan sa complaint. Ako daw. Di ba? Hindi si Amy Marcos. Kasi kung gusto ni Amy Marcos na hubaran ang pagnanakaw ng pamilya niya, which hindi niya gagawin yon, si Lisa Tanas, hindi nga niya binabanggit si Lisa Tanas. Paano mo paniniwalaan yan? So never again, huwag kayong boboto-boto sa mangga. Hindi na yan mananalo. At yung survey na yan, isa yung paid survey yan. Hindi yan totoong mga survey dyan. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa dahil talagang kayo ay what? Kayo ay panalo na, mga OFW. Kayo na ang panalo sa inyong iboboto. Pero dahil nga calibrated na ang dayaan, tignan natin. Alright, recently nagsalita itong si Bangag, may pa-video pang gago, di ba? Pasasalamin-salamin pa na mukha siyang ermitanyo na pulboronic na sinasabi niya, bumuto daw tayo, nakaboto na ba kayo? Ganyan-ganyan. Tuloy po ang overseas voting para sa lalan kasi nakalibrate na nila. Isa pa yan ang problema natin. Kaya nga, lahat kayo dyan sa Europa, sa Amerika, kung saan man kayo, yung mga bumoto, makipag-ugnayan kayo sa akin. Para malaman natin kung sino-sino yung mga binoto ninyo. Ay, by the way, kasi, di ba nangako si Atty. Glenn Chong, aayusin natin yan. Teka, yung email ko nandyan sa ilalim, aayusin natin yan. Let's say, kung ikaw nasa LA, sabi mo, Marlica, bumoto ako. Lahat ng bumoto sa LA, mag-email dyan. I-send nyo yung inyong mga, trabaho na naman ito. Kailangan ko ng tulong. Basta mag-email lang kayo dyan kung sino yung mga binoto nyo, since may mga organization naman kayo, para malaman natin. Let's say sa Netherlands, dito sa, sa, what do you call it? Sa embahada na ito. Bumoto kami. 100 pala. 1,000 pala kayong lahat. Tapos ang na-release dyan, kasi makikita mo naman yung electoral returns ng bawat embassy. Makikita natin yan. Kasi may mga watchers tayo. 1,000 kayo na nag-send sa akin. Tapos ang lumabas na boto ng Duterte 10, kung sinabi yung nag-straight kayo, nagkaroon ng 1,000 votes, tapos 20 lang. Tapos the rest mga alyansa. Mayayari sila sa atin. Diba? Kaya nga sabi ko, I am praying to God na hindi magkaroon ng madugong halalan
Kasi dito papunta ang mga bangag. Kung calibrated na po ang mga mga kandidato na gusto nilang ipanalo, tapos na ang halalan. Which is hindi naman imposible yan dahil andyan ang ating Attorney Glenn Chong, andyan sila na nakikipaglaban dito sa electoral dayaan na ito. So, kailangan lang natin talagang i-dokumentado o i-document yan. Kaya malakas ang loob ni Bangag Jr. na manawagan dito sa voting, online voting na ito kasi nga nakalibrate na ng mga walang hiya. Kung kayang dayain ni Lisa Tanas makipagsabuatan sa Smartmatic noong 2022 based sa affidavit ni Attorney Glenn Chong, kaya din niya ngayon dahil sila ngayon ang nakaupo, mga palangga ko. So yan ang nakikita natin dyan. Okay? Ayan, nasabi ko na yun sa inyo. Ano to? Kaya mo, balita na naman to. Health spa sa Quezon City, pinasabugan ng hinihinalang Granada. Gusto niyo ba yung ganong balita? 2 motorsiklo, tupok. Ang health spa sa Quezon City ang binulabog ng pagsabog. Matapos umanong hagisan ng hinihinalang bang 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 mula sa isang riding in tandem. Kita niyo mga balita. Lisa Tanas, malapit nang maagnas. Dapat mga ganong balita eh. Bangag Jr., tepok. Di ba? Dapat ganyan. Bangag Jr. salpok. Tepok. Ganyan dapat yung mga headline. 15 pulis sa Valenzuela, sibak sa pangingikil. Alright. I hope totoong nangikil ito. Baka mamaya maka-Duterte itong mga pulis na ito. Tapos, tinamnan lang ng mga alyansa ng mga bangag na mga pulis. Alright? So, dapat, Pasig Bet, Sia, diniskwalipika ng COMELEC sa single mom joke. Okay, at least good news ito. Naalala ko to. Itong balita na to na mga single mother dyan, sabi niya, ano sabi nun? Basta, tawagan nyo lang ba ako o pahiramin ko kayo ng isang gabi parang mga ganong kadyutan. Tama lang na mga ganyan ang, na mas suspend talaga. Katulad ni Wakwak Gwen dapat, di ba? Ayan, defiant pa rin yung hayop na yan. So anyway, ano to? Sabi ng mga bangag, ito si Asidre, kaduda-duda ang pag-file ng impeachment ng Duterte Youth Party List. Ito daw ay kaduda-duda. Kaduda-duda? Pero yung pag-file nyo kay Inday Sara, hindi ba kaduda-duda? Hindi ba pang-politika? Pamumulitika? Sabi nila, ang tanong ko lang sa impeachment, may 2 linggo na lang pagbabalik namin ng sesyon. Hindi ko alam kung may saktong oras pa. May only, walang kwentang balita. So anyway, kaduda-duda, kapag tayo mga nagpa-file, laban kay Bangag, kaduda-duda. Pero pag file nila kay Inday Sara na nagkabayaran, di ba? Nagkabigayan ng malaking ayuda, so tama. See, nakita nyo ang injustice at yung ang unfair na pagtrato nila sa mga pangyayari. Ano to? Ba? Si Pacquiao. Nako. Ano si Dodong Pacquiao? Basahin natin dito. Hindi politika, kundi pagkakaisa. Sabi ni Dodong Manny kag ni Bam Aquino, ayan. Shoot sa inadoro tong mga ito. Ano magawin mo ng Dodong Manny? Magboksing-boksing ka na, tiguwang ka na kasi ayaw mo pang huwag niyo iboto si Dodong ha. Baka managinip na naman yun, kabayo na naman. Ang nakakaloka lang ngayon, walang debate. Bakit kayo, ito nga by the way, bigla ko naalala. Kayong mga mainstream media, bakit walang debate ngayon? Bakit hindi niimbita ang mga alyansa ng mga bangag para ipinadebate nyo sa aming Duterte 10? Di ba? Wala. Inutusan kasi kayo, ng bangag kasi malalaman na walang laman ng utak ng mga alyansa ng mga bangag. Na-notice na ba yon? Walang debate yung mga senador. Interview lang. Kaya interview natin si Attorney Vic tomorrow at si Congressman, si Senator Gringo Nasan. Pero actually si Gringo is, nag-alsa yan nung panahon nung di ba? Marcos. Yan, anti-Marcos din yan.
Tignan natin kung ano masasagot niya. Handa na ba si Gringo sa akin? Da ka na ba, sir? Anyway, si Attorney Vic, handang-handa na yan. May nilulutong laban si Pacquiao. Malamang paubos na ang pera niya, sabi ni Ariel. Alright. So ngayon, dahil busy nga tayo sa pakikipaglaban kanina, mga kababayan, tingnan natin ito. Tingnan lang natin ito pagkakaisa. Anong pinagsasabi ni Dudong Manny? Pagkakaisa daw yung Dilaw at saka ang Pacquiao. Unsa man mo. Okay. Tapos, ay nako, talagang kinakalaban tayo. Tingnan niyo to, grabe mga balita. 60 anyos na nanay kinitil ng kanyang anak. Oh my God. Ano daw? Okay. Pangulong Bangag, pwede raw ma-impeach sa Duterte arrest. Ayun ang pinag-uusapan natin yan. Okay? Lolo na may akay na bike, inararo ng bus. Panibago na naman itong aksidente, mga palangga. Kaluoy man. Nagkilos protesta sa Laguna, Capitol, hinagisan ng smoke, bang, bang, bang. Ano ba itong mga balita sa atin? Si Camille Villar ay hindi na naituloy ang kanyang disqualification case. So yun lang muna ang I think gusto niyo maging part kasi since ngayon, election season, so I will invite you kung nakaboto na ba kayo. Ayan, pumasok kayo dito at namimiss ko kayo mga hitad. Pumasok kayo dito. Pag hindi kayo pumasok, lagot kayo sa akin. Ayan. Okay, pumasok kayo. Ayan na. Nakita niyo na. Pasok. Pag-uusapan natin kung nakaboto na ba kayo. I will give you time to shine. Si Windy City, kahapon, ano nangyari? Alright. Major TV stations won't broadcast anything at the Philippine Arena. Ayun, kahapon. Yan, kaya, ang daming tao din, Congressman Marcoleta. So, sure ball na yan. Actually, sure ball na yung mga kandidato natin kung hindi lang nakakalibrate ang mga dayaan. Maganda sila kapag nakaupo na si Vice President Sara. Alam mo kung si Inday Sara ay maging presidente sa 2028 or anytime soon. Windy, ayan, papasok si Windy. Anytime soon, sabi ko kay Inday, magpakadiktadura ka na. Huwag ka na umalis dyan. Ako na magbubuyo kay Inday. Huwag ka nang umalis sa pagka-presidente mo. Sabi ko sa kanya. Dito lang naman sa vlog. Wala man tayong direct access sa kanya. Diba? Inday, magpaka-presidente ka na forever as long as you do good for the people. Ako, I don't care. Kung ang presidente si Windy City from Chicago, siya maging presidente. Ito na Palangga, Palangga, gusto mo ba mag-presidente? How are you? Palangga, good morning. Good morning sa imo da. Ilongga, bo? Guwap. Ilongga, no? Papa ko. Kilala ko nimo, si Jen Summers to. Ay, lokaret. Ikaw pala yun. Musta ka na, Jen? Ba't ang aga mo nagising? Hindi, nagtrabaho ako. Trabaho ka na sa work ka? Pero iba na naman ang pangalan mo. Pero namin naman ko sa imo perminti sa mga live mo. So, you're talking about the, who voted already. So, I did yesterday, Maharlika. So, okay. Here's the thing, because I was so adamant to know or na mag-vote talaga kasi they're having a problem dito sa Chicago. So, obviously, hindi ako pwede pala maka-vote using my Philippine passport na butas na. And then, I don't have any driver's license. Obviously, I only have US passport. So, so I insisted, I keep emailing them, I need to vote. You need to help me. So, apparently, they will call you and help you to vote. So which they did yesterday. I was able to vote. Unfortunately, it's mabilisan ba? Kumbaga, kailangan may sa ulo mo na kaagad yung mo. Kasi, I'm voting online. They're on my phone because they want to make sure that you voted. And then, so these are bases on my experience only, Palangga, ha? So nag-vote ako kahapon, no? So of course, memorize ko na yung Duterte and then +2, if whatever, but definitely I did not, vote Amy.
So, okay, good. Okay. Yeah, dili gid masunod sa akin na sa ako ang ano na mag-vote. Pero pasaylo ako kung that's what, but this is me. Yeah. I have my right. Yeah, that's your right. Okay, go ahead. So karon palangga, so I was voting. Damo na, Duterte, memorize ko na, no? Pero scattered kasi. So, but since na memorize ko 10, ganun hanggang 56. Karon memorize ko. Pag, di ba sometimes, vote ka lang ng 10. But I guess sa voting online pala is you have to finish 12. Otherwise, you will not go forward. Yeah. Oh, really? Dili man siya dili siya magsabi lang siya na 10. Oh, dili siya mag-forward. So, this is basically my own opinion, not other opinion. This experience. Experience mo. Experience ko gid kahapon. So, ngayon, na ako, 11 lang ba? Try ba? Dili gid siya palangga. So, ko na, so gipili ko na tong gusto ni tatay, diba? So, syempre, whatever. So, and then ka na sa party list, anda mo nga party list karon na sige ko pangita kang PPP sa ato ba na kung dili gid ka baging vigilant kanang pugson mo lang yung oras mo sige ka katanaw ba nga hanap ng party list. So focus gid ka sa online, focus gid ka ba nga nagaboto ka, and then pay attention gid ka kay malibog ka sa mga gipang sulat di kay scattered gid siya palangga. And then so when I voted, hindi na excited na ako kay jud ko na kailangan jud ko mag-vote kay para may experience ako unsa jud ang content sa akong gi-vote. Yeah. So karon pag nagkabuhat kog video gani gipicturean ko gid kay perti ka taas ang ballot ID. Pag hindi mo siya i-print or copy paste, dili ka makatanaw sa imong gi-vote kung kinsa gid to. Okay. Palangga. Tagalog ka na lang daw para magawas tanan is ang mga nanggawas sa mga party list na dili ba nina ako gibuto? Bitaw. Pero di ba na i-mention to ni Comelec na ingon ako ba word ako nga gibberish gid siya palangga kay 75 pages. I printed it. 75 pages ang content. Giprint gid ako nasa balay i-send ko gani sa unta sa imo ang video. Okay, pero nag-post ko sa ako ang personal na Facebook. So karon so nag-control F ko sa kay napasa ko ang control F asa si Bato, asa si Go. Makita ko gad palangga pero to the last pages na gid sa 10 na pages, last 10 pages na sa 75. Yung mga pangalan nila. Na dito nakita na ko. Pero gitanaw na ako karon kung gustuhon ko lang gid na isa-isahon palangga. Wala pa ko kakita kay nakita ko lang dito si Go, si Bato, si Rodriguez, si Bondok, si Attorney Vic Rodriguez, si INC, si Marcoleta. Pero since magtrabaho man ko muna, ibalik na ko unya, tanawon gid nako. Pero balangga, it's impossible, it's mind-boggling that when it says na kanang vote, this is the content of what you voted, but why it's like 75 pages palangga, unsaon pag kung i-encode mo na siya, I hope na mo gawas katong Duterte. Ano yung 75 pages yung kay ani na siya palangga. Ani na siya kung tayo Tagalog na lang daw para maintindihan nila. Oh, sorry. So ganito kasi yan. So nakita ko na didre sa computer na sabi yung content sa binote mo. So karon ang manggawas maglabas diyan puro mga gibberish yung different characters. Okay. Characters. And then so I copy paste that. I actually nasa email ko, you will see it yesterday. Ito palangga, this is exactly what came out. Anong gustong umakyat kayo? Andiyan yung link. Okay, go ahead. Palangga? Yeah, I can see it. This kay copy and paste ko siya. This is yan yung parang sa iyo, yung acknowledgement. Yes. Oh my God, ang haba. Di ba, sige, i-email mo yan sa akin para ipakita ko kay Attorney Glenn para Attorney Glenn Chong. Para ma-assess niya. Alam mo naman, eksperto yun. Ako naman, hindi ako high-tech. So, forward natin sa kanya. So, palangga, since it says that this is your ballot ID,
And then if you don't know to copy and paste it, like example, typical Filipino na dili mag-ano sa computer, bitaw, yung hindi masyadong alam. So what I did is, ito yung ballot ID ko. And then bumalik ako sa online kung saan ako nag-vote. And yun na nga, kung i-print ko ito, 75 pages to Palangga. 75 pages. Forward mo na lang sa akin yan. I will. Para maipaaralan ni Attorney Glenn. Para correct. we can file a counter, whatever. I make sure talaga Palangga na ayan, email ko Palangga. Kasi if those people that are, they don't care, like, okay, I voted, and then... Yeah. Lalo na yung mga elderly, no? Walang tiyaga yan sa mga ano eh. So, it's like, why can they just make simple things so complicated when you can just put 12 na senator and 1 party list? Ginawa nga nila yung online voting na yan para makalibrate nila kung sino ang mananalo, which is yun yung topic, di ba, namin the other day. So it's good thing na mayroon kang ganyang ebidensya, so para ma-assess ng ating mga expert like Attorney Glenn, nila General Rio. So lahat po ng mga nandito ngayon na nakaboto niya, pwede po kayong umakyat, nandyan yung link so you can share your experience para ma-share natin sa ating mga kababayan kasi we still have what? How many days pa tayo? Thursday 9, dito, Friday, Saturday, 4 days. 4 days Palangga. Oo, 4 days pa tayo. Grabe, oo. Sige lang, pa-assess natin yan. So, I'm glad talagang binoto mo ang ano, no? Ang, okay, meron lang akong gugurgurin Palangga. Gusto kong gurgurin to. May ginurgur lang ako. Okay. Ang tawag daw dyan ay JSON code, sabi ni Valeria Banda. Well, nawala si Wendy. Si Jen Summers Palangga. Alright, nawala ka, Wendy. So sa lahat ng gustong mag-share ng inyong mga experience sa buhay, ng pag-ibig, pwede kayo mag-share at umakyat kayo dyan. Ayan, nandyan po ang ating link. But ganun pa man, kausapin natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga pamilya, lahat kayo dyan na nakikinig sa akin. Kung gusto nyo ng maayos ang Pilipinas, huwag kayong bumoto ng malansa. So nawala si Jen, si Wendy, City in Chicago. Kaya tawagin natin si Ibyang. Ibyang, handa ka na ba sa linggo? Sige Palangga. I'll see you again. Tawag na ako. Nawala ka. Thank you. Please email sa ako ha. Okay. Thank you. Bye-bye. I like your Bye-bye, Purple. Bye. Okay, bye-bye. All right. Asan si Ibyang? Ibyang, dito na. Hi. Andito kami sa UK. Ibyang, saan ka? Sa UK? Naku, hindi tayo nagtagpo dyan. Ba't wala kang alindog ngayon? Katago ka. Hindi ko yan yung cam ko kasi nakapajama ako. Okay lang. So, nakaboto ka na? Nakaboto na. Tapos, pupunta nga kami ng Netherlands sa 24 kasi may activity. Aba, baka magkita-kita tayo doon. Ang alindog ko. Ay, masaya to. Ay, masaya ito ha. Ganon din yung experience. Ganon din yung experience namin, yung sinasabi ni ate kanina. Ganon din. Okay. Tapos, lumabas yung mga pangalan ng binoto mo dun sa pinakadulong pages na kasi talagang pinagtyaga ko siyang i-scroll habang naka-video yung asawa ko, binivideo niya yung pagboto. Okay. Pinagtyagaan ko siyang i-scroll hanggang sa dulo. Lumalabas lahat ng pangalan ng mga hindi mo binoto. Pero lumabas yung mga pangalan. Yung mga hindi mo binoto. Pwede mo ba i-email sa akin yan? Andyan yung email natin para ma-forward natin kay Attorney Glenn para mapag-aralan din nila. Okay. So ano yun? Nung bumoto ka, gaano katagal yung proseso ng pagboto mo? Matagal. Ito nga ang duda ko, kaya nila ginawang online tong OFW voting. I think is para, alam nila kasi sa OFW, lamado talaga ang endorsement ni Duterte. That's so true. they will make it so difficult for the OFWs to register kasi magre-register ka lang, ang hirap-hirap. Yung naka-register ka na, sasabihin sa'yo, mali ang password. Kasi kami mag-asawa, tinutulungan pa namin yung mga kakilala namin paano mag-register. Kasi magre-register ka, hindi sila makakapasok. Tapos may time limit. Pag babalik ka na naman sa square one. Okay. So, hanggang dadating, madi-discourage ka na So, kung yung mga ibang OFW na hindi talaga sila, as in, very Duterte sila, pero yung parang, alam mo yun, yung hindi naman talaga sila very concerned,
Mag-gi-give up pa nga yan eh. Yung hindi na ako boboto. Totoo yun. Lalo na pag hindi techie. Ako, hindi rin ako techie. Pero lalo na pag busy yung tao, pag may trabaho.